Hello mga kaibigan, welcome back to our channel. Ngayon pong araw na ito ay mag-aaral po tayo ng panibagong lesson sa math. So ito po yung tinatawag natin mental addition. So ano nga ba yung mental addition? Ito po yung paraan ng pag-a-add sa mga numbers sa pamagitan lang ng isip natin, no? Na hindi na po natin kailangan gumamit ng ballpen o pencil sa pagsasagot. So, i-explain po sa inyo yung benefits po nito, yung pag-a-add po natin ng mabilisan. So, ngayon po, kung handa na po kayo, hindi ko na po patatagalin to. So, pag nagustuhan niyo po yung video natin ngayon, please subscribe to our channel. Press the notification bell. I-share or like na po natin para po updated po kayo kapag gumawa po ako ng panibagong video tungkol sa math at sa iba pa po. So, eto na po. Mga kaibigan, kapag po tayo ay nagme-mental addition, ang isang bagay na mahalaga po natin tandaan ay ginagamitan lang po natin ito ng ating isipan. So, syempre, isip lang po natin ang gagana dito. Hindi na po natin kailangan ng lapis o ballpen sa pagsosolve ito. Kung matatandaan nyo mga kaibigan, kapag sa school o sa paaralan, tinuturo sa atin ng ating mga guro or mga teachers na mag-solve tayo from right to left. So, yun po yung basic na natutunan natin sa school. Ngayon pong araw na to, ituturo ko po sa inyo yung kabaliktaran nun. So, mag-start po tayo mag-solve from left to right. So, kung gusto niyo pong gumaling dito, kailangan niyo pong hasain yung ability niyo po sa inyong isipan na dapat tayo mag-start sa kaliwa, pawang kanan, then mamaya po makikita niyo po kung gaano siya kabilis i-apply. Kahit po kayo ay namimili sa mga tindahan, sa mga mall, kaya niyo po siyang isolve. Basta po mag-process po yung isipan niyo from left to right. So, ito na po yung sinasabi ko po sa inyo. Halimbawa po, magbibigay na po ako sa inyo. Halimbawa po, 85 plus 23. So, yung 85 plus 23, mapapansin nyo po, andito po siya sa kanan ko. Kung nakikita nyo sa video, ito po yun, 85 plus 23. So, mag-start po tayo sa kaliwa. So, 80, dahil tens po yan, 80 plus 20 is 100, plus 5 is 105, plus 3 is 108. So, nakita nyo po mga kaibigan, kung paano po natin ginawa. So, isang paalala lang po dito, para po mawalan po tayo ng regroup. Yun po yung dahilan kung ba't natin ginagawa na mag-start tayo sa kaliwa, o kanan. So, okay mga kaibigan, susunod po ulit na tanong. So, for example, 97 plus 69. Since tayo po ay gumagamit ng mental technique or mental addition technique, hindi na po tayo magkakaroon ng regroup. So, patunayan po natin. So, 90 plus 60 is 150 plus 7 is 157 plus 9 is 166. Mga kaibigan, isa pa pong halimbawa na nagpapatunay na mental addition ay magagamit po natin. So, halimbawa, binigyan po kayo ng teacher ng example na 59 plus 66. So, kung makikita na po natin sa board, 59 plus 66. So, 50 plus 60 is 110. Plus 9 is 119. Plus 6 is 125. Paano naman mga kaibigan kapag ka 3-digit numbers? Pwede pa po natin gamitin yung mental addition technique? Siyempre, opo. So, ito po, halimbawa natin. 105 plus 108. So, since ito po ay nasa 100, so automatically, 100 na po yung nandito. So, 100 plus 100 is 200. Since dalawang zero yung nasa tens natin, so ignore na lang po natin yan. So, 200 plus 8 is 208 plus 5 is 213. Okay mga kaibigan, isa pang halimbawa. So, paano naman po kapag malaki ang numbers na 3-digit numbers? So, for example, 438 plus 513. So, ang una yung gagawin, since hundreds to, mag-start tayo sa 100. So, 4 plus 5 or 400 plus 500 is 900, plus 30 is 930, plus 10 is 940, plus 8 is 948, and plus 3 is 951. Okay mga kaibigan, gumagaling na po tayo. So,
So mga kaibigan, for the last time, subukan po natin yung mental addition technique natin. So, halimbawa, meron tayong 121 plus 239. So, i-add po ulit natin sa 100. So, 100 plus 200 is 300, plus 20 is 320, plus 30 is 350, plus 9 is 359, plus 1 is 360. Sana po ay na-enjoy niyo po yung video natin yung araw na to, ako sa mental addiction. So, mga kaibigan, ito po ang technique na magagamit din po ito rin po yung technique na magagamit din po ng mga estudyante sa paaralan kapag lumalaban sila sa competition, lalo na po kapag malaki ang numbers na ang kanilang ina-add. So kapag na-practice niyo po ito, na-practice po ng mga anak niyo o ng mga bata to, tiyak na mas bibili sila at mas gagaling sa math. So, sa mga susunod po, mag-upload pa po tayo ng mga techniques na makakapagpadali po sa pagsasagot ng mga estudyante at yung mga willing din po matuto pa sa math. So, kapag nagustuhan niyo po yung channel natin o yung video natin for today, please subscribe to our channel. Press the notification bell, syempre. I-share o i-like na rin po natin yan para po updated po kayo kapag gumawa po ako ng panibagong video. So mga kaibigan, maraming pong salamat sa patuloy na pagtangkilik sa channel natin. God bless everyone. See you sa next video.